Handa nang i-transmit sa Senado ang articles of impeachment matapos ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara noong Lunes. Handa naman daw ang kampo ng Vice Presidente sa nalalapit na impeachment process. At para pag-usapan yan, magkakausap natin ang legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Powa. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Powa. Salamat po sa oras. Magandang umaga po, Ms. Cheryl. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Attorney, nakapag-usap na ho ba kayo ni VP Sara matapos nga itong botohan noong Lunes at ano ho yung naging reaksyon niya sa nangyari? Ms. Cheryl, sa ngayon po, nagte-text lang po kami, nagme-message, ina-update ko lang po siya sa mga pangyayari. So hindi pa kami nakapag-usap ng masinsinan. I suppose pag balik na dito sa Pilipinas ay makakapag-usap kami. But sa ngayon, ito naman bagay na to ay marahil na anticipate na natin dahil sa mga naging takbo ng proceedings. So alam naman po niya na handang-handa naman po yung kanyang defense team para sa napapanahon na impeachment trial. Kailan po ba inaasahang babalik si VP sa bansa? I do not know the exact date, but I think in the next few days or next week po ay makakausap na siya. Attorney Powa, ngayong itatransmit na sa Senado, ito pong articles of impeachment, ano na yung mga unang hakbang na pinaghahandaan po ng inyong kampo, ng inyong legal team? Opo, sa atin po, sa legal team, kahit po last year naman ay nagsimula na tayong maghanda. So kahit yung 2025 o yung first round ng impeachment ay talagang pinaghahandaan naman natin itong kung sakali man na mapunta to sa trial. So sa ngayon po, nakaantabay lang po kami kung ano magiging kautusan ng impeachment court at tayo naman po ay magpa-participate without prejudice, syempre po dun sa petisyon na inihain natin sa Supreme Court ukol doon sa mga proceedings na naganap sa Committee on Justice. So ano ho yung unang legal move na maaaring asahan mula sa depensa? May mga aspeto ba or yung ang pinag-uusapan natin na proseso na posible ninyong questionin bago pa talakhayin ang mga aligasyon mismo? Sa ngayon po, nakapaghain na tayo ng petisyon sa Supreme Court, kung matatandaan nyo. So wala naman kaming napag-uusapan pa na kukwestiyonin. I suppose ang mangyari po kasi ayon sa proseso, ang mangyari po dito ay once transmitted, obviously the impeachment court would have to be convened. Pagkatapos po nun, depende po sa timetable ng Senado, ang mangyari po kasi dyan is that they will be issuing yung tinatawag nating summons kung saan bibigyan tayo ng panahon upang makapag-file tayo ng tinatawag nating answer o sagot doon sa articles of impeachment. So sa tingin ko po, yan po yung unang magiging hakbang ng legal team, yung pag-file ng tinatawag natin o paghain ng tinatawag nating sagot or answer dito sa articles of impeachment. At nasimulan nyo na po ba or handa na yung magiging sagot nyo po ng depensa dito sa articles of impeachment? Opo, syempre po, yung ano naman po natin, yung masasabi nating articles of impeachment, it's quite similar doon sa mga paratang last year. So talagang napaghandaan na po natin yan. Meron lang tayong mga fine-tuning na ginagawa. Syempre, base na rin sa mga naganap in the last few weeks or the last month. Hindi natin nakita si VP Sara na umattend, nagtungo dito o naging bahagi ng hearing po sa Kamara. Pero ito po, pag natuloy na yung pag-convene po sa isang impeachment court, handa ba si VP Sara na personal na humarap sa impeachment court kung kakailanganin? Yes, kung kakailanganin, wala naman pong kaming nakikitang balakid. Although, kailangan ko lang po i-clarify, na pagdating kasi doon sa House, unang-una, wala naman pong requirement na pumunta ang respondent. Pangalawa po, meron naman kami kasing constitutional or fundamental objections doon sa manner that the House hearings were being conducted. And that's why we had to be consistent with our position. And kaya po hindi po dumalo kahit po yung defense team dahil sa tingin namin ay noong mga panahon na yon kahit po ang defense team hindi naman kami makapag-participate meaningfully doon sa proceedings. But dito naman po sa trial, we will be participating at pag parating tinatanong nga kung haharap ang ating Vice Presidente, syempre po kung kinakailangan, that will be subject or assessment as the trial develops. Habang naghahanda para sa Senado, although may mga idinulog na po kayo sa Korte Suprema, may mga ibang pinag-iisipan pa ba kayong idudulog sa Korte Suprema?
Siyempre po, no, these are things that are part of the legal strategy, which I hope you could understand, Ms. Cheryl, that we could not disclose in public at the moment. But sa ngayon, wala pa naman kami na pag-uusapan dahil nga pending naman yung ating petisyon sa Supreme Court. So sa ngayon, we are just waiting for the developments pagdating dito sa Senado at tayo naman po ay handang mag-hain ng responsive pleading. Attorney Powa, doon sa lahat ng paratang dito sa nilalaman ng articles of impeachment, alin yung mga tingin nyo ang pinakamahina o pinakamadaling sagutin ng depensa? Ms. Cheryl, and I'll be very, very candid about this. Sa defense team naman kasi, pantay-pantay ang tingin namin sa ganyang bagay. No? We do not really, ang disposition namin is every allegation must be treated the same way. Lahat po ay pinag-aaralan namin at ang mga sagot ay fina-fine-tune namin. So I wouldn't really want to be boxed into saying kung ano yung pinaka mabigat or pinaka sa tingin namin ay madaling sagutin. I think we have to treat all these articles the same way. Ilan po ang tatayong defense team? Ilan ang miyembro ng defense team ni VP Sara? Nakita nyo na ho siguro yung resulta kung sino ang magiging bahagi po ng prosecution panel. Yes po. Well, sa defense team naman po, nasasabi natin parate na individuals, basically, meron tayong 16 lawyers, but we want to avoid the misconception. So we need to put that in context. No? Yung sa 16 lawyers, it's because, syempre po, no, we're also working with a law firm here, which is Fortuna Narvasa Salazar. Kaya po nagiging 16 yan dahil karamihan dyan po ay binubuo ng mga associates ng Fortuna Narvasa and Salazar Law Office. So yun po yung magiging basically composition ng ating defense team. Sino po ang aasahan na tatayong lead? Dito po, no, it will be led by the law firm Fortuna Narvasa Salazar. So ang titingnan po natin is of course the partners of Fortuna Narvasa Salazar. Ngayong may bagong majority na sa Senado at may mga nagsasabi pong mas malapit ito sa kampo ni VP Sara. Sa tingin ninyo, may epekto ito sa takbo ng impeachment process? Mas tumaas ho ba ang kumpiyansa ninyo? In terms of confidence level, nasa trabaho naman po namin yan. Wala yan sa composition ng Senate. Ang parati ko nga pong sinasabi sa ating mga panayam ay, we don't really want to say na porket nagpalit ng leadership, mas pabor sa atin o hindi, because that would be unfair to our senators. No? Kung sino man po siyang liderato, no, we don't want to paint any picture of bias or partiality dahil alam naman natin na ang mga senators are the Senate is composed of 24 independent republics at alam natin, tinaasahan din natin that trial will be fair kahit sino man ang liderato and that they will base their decision on the evidence presented. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Michael Powa. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.